"Oh ate," sabi kasi kay Eman, "Oh ate, I hope masaya ka na diyan. Yan ang nangyayari sa inyo kapag kaminak niyo si Duterte." So I responded like, "Yeah, masaya na si Eman. Nakalaya na siya sa magulong buhay dito sa mundo. Eh yung tatay niyo, nakakulong pa rin." Okay. Gusto ko lang magbigay ng komento, no? Dito sa sinabi nitong si Lovely Granada, no? Actually, ayaw ko sanang pag-usapan ito kasi nga sensitive po itong isyong ito, no? Bilang respeto sa pamilya. Kaya lang, naalarma kasi ako kaya naisip ko na bigyan ng komento para marinig o makarating sa iba doon sa mga nakakaranas ng depression. Okay? Base po dyan sa sinabi nitong si Lovely Granada, no, parang meron siyang parang nag-response po siya doon sa komento ng isang tao sa social media. At ang response ni Lovely Granada ay masaya na si Iman dahil hindi niya na maranasan ang nakalaya na siya sa gulo ng buhay dito sa mundo. Okay? Kung pakinggan, no, maganda po pakinggan kasi parang kino-comfort yung family, yung soul, okay? Kaya lang kung ibabase po natin sa uh, Bible, eh parang malayo po sa katotohanan ang sinasabi nitong si Lovely Granada na masaya na si Iman dahil hindi na niya nakalaya na siya sa gulo ng buhay sa mundong ito. Parang malayo sapagkat alam natin ang dahilan kung bakit sumakabilang buhay si Iman. Alam na po natin, basis po sa mga balita, alam na po natin. Kaya ayaw bilang respeto sa pamilya ay hindi natin babanggitin. Ano? Ngayon, uh, kung pagbabasihan po ang argumento nitong si Lovely Granada ay masabi ko na uh, kulang po sa wisdom. Spiritual wisdom. Okay? Dahil alam natin na kapag ang isang tao po ay kinitil ang sariling buhay, mabigat po yan. Yan po ay masasabi natin na mabigat na kasalanan sa Panginoon Diyos. At yan po ay may kaakibat na parusa sa Panginoon Diyos. Siya po ay haharap sa Panginoon Diyos. O masasabi ba natin, mahuhulaan ba natin na masaya si Iman base sa pagpapasya ng Panginoon Diyos? Hindi. Kaya kung pakinggan po natin ang argumento ni Lovely Granada, parang sigurado po siya na masaya si Iman. Di ba? Ganun po lumalabas Mabigat po yan mga kababayan. Kaya sabi ko, parang kulang sa wisdom, spiritual wisdom itong si Lovely Granada kung pagbabasihan ng kanyang komento. Okay? Dito po ako na-alarma sa sinasabi niya na masaya na si Iman sapagkat hindi na niya o nakalaya na siya sa magulong buhay sa mundong ito. Kapag narinig po ng mga tao na nakakaranas ng depression, pwede po yan maka-encourage. Pwede po maka-influensya sa kanilang isip. Alam natin na ang tao po ay nakakaranas ng depression ay magulo po yan, ang kanyang isip. Ngayon, marinig niya, ito pala. Marinig niya itong sinabi ni Lovely Granada na kapag ikaw ay nandun sa kabilang buhay, magiging masaya ka na. Nakalaya ka na sa magulong buhay sa mundong ito. Di ba? Pwede po maka-influensya doon sa mga tao na nakaranas ng depression. Kaya nga, ang advice natin sa mga pamilya na nakakaranas ng, may kaanak na nakakaranas ng depression, kapag napansin nyo na po ang inyong mga kaanak na dumaranas ng depression, maalarma po kayo. Kumilos po kayo. Kung kaya nyo
kumuha ng tao na may alam kung paano i-handle ang depression, gawin nyo. Hanggat maaari, mag-undergo sana ng counseling yung tao na nakakaranas ng depression. Oo, mabigat po yan. Ako, sa amin, meron akong kabarangay na dumanas ng depression. At ang nangyari, kinitil ang sariling buhay. Kaya, sabi ko nga, sana naging maingat po si Lovely Granada sa pagtalakay sa isyong yan kasi yan po ay sensitive. Katulad ng sinasabi ko, ayaw ko sana bagitin ito kasi nga, bilang respeto sa pamilya ni Iman, kaya lang, naalarma ako kasi nga, wag naman sana. Okay? Kaya kay Lovely, Madam, please lang. Dahil alam ko sumisikat ka. Sana iwasan mo yung ganong pananaw, yung ganong komento. Oo. Alam ko ikaw ay sumisikat na influencer. Kaya dapat bigyan mo ng lalim, ng wisdom ang argumento mo, Madam. Lalo sa ganong usapin. Yun lamang.